Tila hindi lang flood control projects at mga eskwelahan. Tulay ang minumulto dahil sa meron na diskubre na isang ghost town, isang malaking proyekto sa panahon ni PRRD ang natagpuan, daang-daang units na hindi pa rin napapakinabangan ng mga benepisyaro. Dapat ay tapos na ito bago pa bumaba ng pwesto si dating Pangulo Rodrigo Duterte na masasabing nagmistulang ghost town ito. Pero 5 taon bago matapos ang proyekto, nasa 103 pa lang ang natatapos. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-subscribe ang channel na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Walang nangyari kumbaga wala itong naging silbi. Karamihan na nga dito ng mga bahay, tinubuan na ng mga damo at halos matakpan na ito. Tila nga ba parang sementeryo ang nasabing kabahayan at hindi na rin mapapakinabangan. Sobrang dami pa ang hindi tinatapos, katulad lamang ng walang bubong mga bintana at pinto. Bahagi ang housing project na ito sa Government Employees Housing Program na pinunduhan ng 100 million pesos noong 2020. Nakumpleto naman ang structural frame na karamihan sa housing units, pero hindi pa tapos ang mechanical, electrical at plumbing sa karamihan. Makikita natin meron naman nakatayo pero halos walang gaano nakatira. Kasi binalasubas lang ang proyekto, panoorin natin ang balitang ito. Ang proyektong na ginost lamang na binigyan naman ng malaking pondo. Tahimik, walang katao-tao at kahit saan man dumapo ang iyong paningin. Itong mga housing units na hindi natapos ang iyong makikita. Ang ibang mga bahay, halos matakpan na ng mga tumubong damo. Halos isang dekada nang nakatiwangwang ang mga housing units dito sa Barangay Cabaluay. Kaya naman, ang ilan sa mga bahay dito ay unti-unti nang nasisira. At meron naman ay hindi talaga natapos, tulad ng bahay na ito. Higit siyam na rang bahay sana ang itatayo dito sa mga kawani ng gobyerno at iba pang kwalipikadong individual. Pero 5 taon matapos mag-umpisa ang proyekto, nasa 103 housing units pa lang ang natatapos. Matapos ang taong 2020, hindi na naglaan ng pondo ang national government para tapusin ang proyektong ito. At dahil dito, nagkusa umano ang kontraktor na mag-abono muna para lang matapos ang nasa humigit 4 na rang mga bahay bago matapos ang taong ito. Pahirapan din daw na kumbinsihin ang mga loan beneficiary na idaan sa pag-ibig fund ang pagbili ng mga housing unit. Isa si Andrew sa 50 loan beneficiary na tumira na sa housing project. May mga minor issue daw ang bahay tulad ng leaking sa bathroom. Issues and problems so far, sir, yun lang, hindi natapos yung iba. Tapos ang ibang projects ng mga bahay. We are waiting na sana madami na kami para hindi din kami mahirapan sa tubig. Oo, sa tubig, collection. Kasi habang wala kasi, sir, walang mga tao, mahirapan kami din sa security. Ang ilang residente naman, supply ng tubig ang reklamo. Problema, bali yung tubig namin, sir, hindi pa man kami nakakunik sa bali dyan man tayo nakakunik. Okay naman, sir, yung tubig namin. Minsan, hindi nga, kasi maraming nag-consume. Sa isang performance audit report ng COA noong 2023, hindi umano natupad ng NHA ang vision nito na punan ang housing needs ng 50% ng mga homeless, low-income families sa katapusan ng 2019. Higit 455,000 na bahay lang daw ang kanilang naitayo o 81% ng kanilang target number of housing units. Mababa rin ang collection efficiency rate ng NHA sa mga residential account.